we are so blessed that our speaker ay nagbabalik ulit. So, palakpakan natin ang Panginoon para sa buhay ni Brother Nelson. No. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome again for our Sunday service this morning. And I am blessed and glad na makita muli ang bawat isa nandito ngayon. Isang kagalakan po sa akin ang manyayahan muli para sa mabigay ng mensahe dito po sa aming mother church sa FBCF. And I am blessed to see each one of us today. Are you blessed mga kapatid na nandito po tayo ngayon? Amen. Amen. So, marapat lamang po, sapagkat this is the day where we will celebrate the time na tayo ay magkatipon upang lumuwalhati sa ating Diyos. Kaya marapat lamang na tayo ay masaya. Isang tabi po muna natin ang ating mga dinadalang kalungkutan sa umagang ito at tayo ay masaya na bumiti, sapagkat ito ang araw na kung saan tayo ay magkakatipon para lumuwalhati at magpuri sa ating Diyos. Now, ako po ay natasa na magbigay ng mensahe sa ikalawang wika na sinabi ng ating Panginoon bago siya lagutan ng hininga. At salamat sa Panginoon sa pribilehiyo na ito. Tayo na po ay dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At naway handa po natin ang ating mga puso at isipan. Okay? So kasalukuyan po natin pinag-aaralan at inaalala ang mga kaganapan po na nangyari sa ating Panginoon nung siya ay nakabayubay sa krus. So na-preach na po. Sino po ba yung unang nag-preach ng first day si Pastor Gary? Pastor Gary, ayan. So na-preach na po yung unang saying that ito po ang buwan kung saan tayo po ay patuloy na aalalahanin at bibigyan ng pahalaga ang mga pitong sinabi ng ating Panginoon bago siya mamatay. Bago niya i-give up ang kanyang espiritu at mamatay. So dito po sa ating preaching, ating po pag-aaralan ang ikalawang winika ng ating Panginoon. At ito po ay makikita sa binasa ni Sister Lorraine kanina, Luke chapter 23, verse 42 to 43. So dalawang verse na po ang ating pag-aaral. Samahan niyo po ako muli na basahin ang dalawang verse lang. 42 and 43. Sabi po dito, and he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And he said to him, truly I say to you, today you will be with me in paradise. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Let's pray. Ama naming Diyos sa dakila at makapangyarihan sa lahat, Panginoon naming hari, Diyos naming kataas-taasan, at karapat-dapat ng aming pagsamba at pagpupuri. Kami po, Ama, ay nagpapakumbagang lumuluwalhati sa inyo, sa inyong kataas-taasan at kabanal-banalang trono. At kami po rin, Ama, ay muli nagpapasalamat sa inyo, sapagkat binigyan niyo po kami ng pribilehiyo kapag-aral ng inyong salita. Napakabuti niyo po sa aming buhay, Panginoon, sa kabila po ng aming mga pagkukulang at pagkakasalang nagawa sa inyo. At sa mga oras po na ito, Ama, ay amin pong kinikilala ang inyong hindi masukat na karunungan, Panginoon, at ang aming pong pagiging imperfect, Panginoon. That's why, Lord, we come to you in your presence to ask, Lord, that you may help us, Lord, as we study your word today. Please, Lord, bigyan niyo po na kami ng makalangit na karunungan at ang inyong lingkod na magpapahagi ng inyong salita ay puspusin niyo ng Banal na Espiritu na ang kanyang
title ng ating mensahe sa umaga po ito ay The Fifth Conversion at Calvary. So, sa binasa ni Sister Lorraine kanina, pagkatapos na pahirapan si Kristo ng mga sundalong Romano at lupaypayin ang kanyang katawan, ay ipinako siya sa krus. And there also were two thieves, mga dalawang magnanakaw o kriminal na pinako kasama ng ating Panginoon. Ito po yung scenery, no? So, may dalawang magnanakaw na kasama ang ating Panginoon habang siya ay nakabayubay sa krus at siya po ay nasa gitna ng dalawang magnanakaw na iyon. Nakasama niyang nakapako din. So, these two criminals na nakabayubay ay nagdurusa din kasama ng ating Panginoong Jesucristo. And they were also suffocating to death on the cross. They were justly condemned for the severity of their crimes. Their bodies grew heavy as they struggled to lift themselves up on their nailed wrists and feet. One mocks him, the other believes. In the final hour of his life, a dying thief experienced eternal salvation. So, ang talatang ito ay nagpapakita po sa atin ng isa sa pinakamalinaw na larawan ng kaligtasan sa buong kasulatan. Isa sa pinakamalinaw na larawan ng kaligtasan. So, kung saan ating pong aim ngayong umaga, ang ating preaching idea, believers will understand today, that salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone, even at the final hour of our lives. Ang context po ng ating passage ay ang sumulat po ng passage na ito ay walang iba kundi si Dr. Luke at sinulatan niya po si Theophilus, at sa kasalukuyan po, maging tayong mga mananampalataya ay isa rin sa mga tagatanggap ng sulat ni Dr. Luke, the recipient. At sa context po natin, sa historical na pagkakasalaysay ni Dr. Luke sa kaganapan sa krus ng Kalbaryo, nakapokus po ang istorya kay Jesus at sa dalawang magnanakaw na nakabayubay sa krus. Kung saan ang dalawang magnanakaw po na ito ay ipinako kasama ng ating Panginoon at hindi po sila basta-basta ordinaryong kriminal. Ayon po sa mga historians, theologians, sila po ay sangkot sa mabigat na krimen. Hindi lang po sila nagnanakaw, kundi gumagawa rin sila ng karahasan at pagpatay. Kaya ganoon na lamang yung death sentence sila, crucifixion. So, maituturing po sila na pinakamasamang tao sa panahon na yun. Kaya ganoon na lamang, death penalty, through crucifixion ng kanilang parusa. At sa senaryo po na ating makikita sa ating verse, habang nakapako po ang ating Panginoon at nasa matinding paghihirap, ang ating Panginoong Hesus sa Matthew 27, verse 44, originally po, actually, kung mabasahin natin dito, nakita natin na isa lang yung nangungutya kay Kristo at isa ay nag-rebuke. Pero sa Matthew chapter 27, verse 44, actually, dalawa po sila talaga na nangungutya kay Jesus. So, let's read it. Sabi po dito, and the rebels who had been crucified with him were also insulting him in the same way. So, jamming po sila. Jamming sila sa pangungutya sa ating Panginoon. Bukod pa sa mga Romano, maging sa mga Hudyo, maging Pariseo. Sila yung dalawa. But then, suddenly, may biglang nangyari. Isa po sa magnanakaw ang tumigil sa pangungutya sa ating Panginoong Hesus at sumigaw ng malakas at sinaway yung kasama o kabilang kriminal. Nirebuke at sinabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Parehong tayong hinatulan, ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. So, what happened on the cross? Ano ba ang nangyari sa cross? Bakit na lang ganun ang nangyari sa magnanakaw na iyon? Suddenly, isa sa mga magnanakaw na nakikijaming sa pangungutya
sa kabilang magnanakaw. Yan. So dito sa ating preaching, may dalawa po tayong mahalagang katotohanan na ating pong makikita sa kaligtasan ng isa sa mga kriminal na katabi ni Jesus sa cross. Okay? So two truths na aking pong may babahagi sa inyo from Tips Conversion. On the cross, una, nating makikita at naintindihan that our salvation is entirely by faith in Christ alone. By faith in Christ alone. Sabi diyan, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Before ang mananampalatayang ito ay nag-utter ng rebuke sa kabilang magnanakaw, kriminal, ay meron po munang nangyari sa kanyang puso. May kaganapang nangyari muna sa kanyang puso. So marahil na natanong na po natin ito, paano natin masasabi na ang pananampalataya ng magnanakaw na iyon na nakabayubay sa krus ay hindi trip-trip lang, but it is hindi blind faith, but it is a genuine faith. Because either passage, you can see that the truth about Jesus is being preached by the Jews and the Romans, though in the form of mockery to Him. So doon po nalaman ng magnanakaw na ito yung gospel. So narinig niya, though in the form of mockery. So kung babasahin po natin yung verse 35, probably narinig na ng magnanakaw na iyon na Jesus is the Christ, di ba? Verse 35, kung babalikan natin yung passage natin sa verse 35, sabi diyan, and the people stood by watching, but the rulers scoffed at him, saying, He saved others, let him save himself, if he is the Christ of God, His chosen one. So, many times, na ganito ang pagmamak kay Jesus, at narinig iyon ng magnanakaw. And sa verse 37 din, makikita natin dyan, and saying, if you are the king of the Jews, save yourself. So he is the king of the Jews. Ayan, kaya the amazing thing is, pinaniwalaan ito ng magnanakaw na nakabayubay sa krus. At hindi niya ito basta-basta pinaniwalaan, pero probably, nakita niya rin ang katotohanan patungkol kay Kristo. Na habang minamak siya doon, ano ang kanyang panalangin? Una, yung first saying niya, nung narinig ng magnanakaw. Ang sabi ni Jesus, Father, forgive them, for they do not know what they do. So, truly, nung narinig ng magnanakaw na ito, yung gospel, patungkol sa ating Panginoon. He understood completely the gospel and he sees the truth about Christ. Kaya kung mapapansin po natin yung rebuke niya sa isang magnanakaw, ang sabi po niya, na hindi ka ba natatakot sa Diyos? So, binalot ang puso rin niya ng takot sa Diyos as he understood who Jesus is. And that's the first thing na nangyari sa kanyang puso. Nakita niya yung katotohanan that there is God, na may Diyos. At haharap siya, mamamatay siya, at haharap siya sa Diyos. At sa pagharap niya sa Diyos, He will be judged dahil sa kanyang mga kasalanan. At alam niya na kapag humarap siya sa Diyos, siya ay paparusahan sapagkat matindi ang kanyang ginawang kasalanan. Diba? Kaya nga siya napakuri sa krus. Because he is the most notorious criminal. Kaya death sentence, crucifixion ang kanyang natanggap na parusa. The grace of God opened the deep spiritually blind eyes so that he could see the truth about God and himself. At the reality at katotohanan din na nabuksan sa kanya, he is a sinner and he deserves condemnation. At maging tayo man mga kapatid, nung tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon, before tayo nanampalataya, una-una natin narinig na tayo ay nagkasala sa Diyos. At hindi po tayo, wala po tayo pinagkaiba
Savior. Okay? Doon na niya sinubukang hanapin kung meron pa ba siyang pag-asa. Ang pag-asa na maligtas sa tiyak na kapahamakan, tiyak na paghuhukom. And as he start looking out for hope, ano ang na-realize niya? Katabi lang pala niya ang pag-asa. Iyon ay si Kristo. So truly, salvation is entirely by faith in Christ alone. Hindi siya umasa sa kanyang mabubuting gawa, sapagkat bukod sa nakagawa siya ng sobrang tinding pagkakasala, at kasamaan ay wala na rin siya kakayahan kasi nakabayubay na siya sa krus upang gumawa pa ng kabutihan. So only by faith, pananampalataya alone in Christ is enough. So salvation is not by faith in effort, it is faith in a person. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, at a very famous passage, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is a gift of God, not a result of works, so that no one may boast before God. Tunay na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo, tayo ay makakatagpo ng kaligtasan. So, dito sa ating passage, ating dinakita that he believed in a future kingdom. Sabi niya sa verse, Jesus, remember me when you come into your kingdom. This is very remarkable, mga kapatid, sapagkat sa kaso ng ating Panginoon, nung nakabayubay siya sa krus, walang hint ng kahit anumang pagiging hari na makikita sa kanya. Naunawaan po ba natin, mga? Nung nakabayubay siya sa krus, ang makikita sa kanya ay isang tao na naghihingalo, duguan, at sugatan, puno ng pasa, at lupay-pay sa krus ng Kalbaryo. Ayun ang scenery. But this man believed firmly and confessed na si Kristo ay isang hari at may kaharian. And this statement is true, mga kapatid. Tayo rin man ay hindi lamang nananampalataya na si Jesus ay ang ating tagapagligtas. But we also believe, that Jesus is also a king. Gaya na kanyang sinabi tungkol sa kanyang sarili. Sa John chapter 18, verse 36. Sabi diyan, Jesus answered, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting, that I might be delivered over to the Jews. But my kingdom is not from the world. At kung titignan natin din sa Revelation, chapter 19, verse 16. On his robe and on his thigh, he has a name written, King of Kings and Lord of Lords. So, ang ating Panginoon mismo ang nagsabi na siya ay tunay na hari. At hindi lang siya hari, siya ay hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Jesus is not only our Savior, tandaan po natin yung mga kapatid, but He is also a King. And bilang hari, we must submit to His authority. And commit our lives to Him. Surrender our lives to Him. So to apply this sa ating mga buhay, let us abandon self-trust, rely on Christ alone for our salvation, and submit to His Lordship as His citizens. Tayo po ay mga citizens sa kaharian ng ating Panginoon. At siya ang ating hari ng mga hari, puno ng kaluwalhatian at kabanalan. Marapat lamang, mga kapatid, na tayo ay maglingkod sa ating Panginoon bilang kanyang mga anak at bilang kanyang citizens. So number 2 and last na ating point. Salvation can be received immediately. Truly, I say to you, sabi dito ng ating Panginoon, today, you will be with me in paradise. Okay? When Jesus said na truly, I say to you,
dyan, ang Greek word po niyan ay amen o amen. Okay? Ayun po yung ano yan. Yung madalas na ginagamit ng ating Panginoon kapag may sinasabi siya na very important. Ano? Truly, truly, I say to you, nabasa po ba natin yan? Ayun yung madalas po. Amen, amen, amen. Ayun po yung sinasabi ng ating Panginoon sa Greek. So, pag sinabi niya yun, ang ibig sabihin po nun, it is certain. Ano? When Jesus speaks, heaven guarantees it. This is the divine assurance natin. So, Jesus responds immediately and decisively. When Jesus said that today, no, it means it is immediate. Walang delay, walang privation, hindi bukas o after niya mag-resurrect, but it is now. No, the Bible is very emphatic. At therefore, not tomorrow, not after na resurrect siya, this is a strong personal proclamation. No? The moment na siya ay mamatay, siya ay certainly will enter into glory with Jesus. So, ayun po yung makikita natin din na katotohanan. Our salvation is immediate. We can receive it immediately. You know? At ito rin po ang sinabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8. To be absent from the body is to be present with the Lord. And sa Philippians chapter 1:23. Sabi diyan, my desire is to depart and be with Christ, for that is far better. So the Apostle Paul clearly teaches that when a believer departs from the body, they can be assured that they immediately enter into fellowship with Christ in His paradise and in His presence. Kaya panghawakan po natin itong katotohanan na ito, mga kapatid, that our salvation is assured and can be received immediately, no? Because Jesus has already paid the price. At gaya ng kanyang sinabi rin sa magnanakaw na ito, that truly, amen, I say to you, today you will be with me in paradise. Now, let's look for the word paradise. Ano ba ang ibig sabihin ng paradise? So, ito po ay salitang Griego, yung paradise ay paradisos. Ang ibig sabihin po niyan, a beautiful place, no? A meaningful, a peaceful, life-filled place where God is present, sa presensya ng Diyos. Ang lugar po na ito ay puno ng kasiyahan, kapayapaan, at kapahingahan sa piling at presensya ng Diyos. At kaya po ito tinawag na paradise, hindi po dahil sa scenery. Yan. Tandaan po natin na hindi po ito dahil ang ganda ng scenery ng lugar na yon. Mali po yun. Kaya ito tinawag na paradise because, sabi niya dyan, sabi ni Jesus, today, you will be with me. Dahil kasama natin ang Panginoon. Ano? Because Christ, His presence, Himself, ay kasama natin mismo. Being with Him is the greatest thing, mga kapatid, that we could ever experience in paradise. Okay? So, naranasan na po ba natin na mamasyal sa mga lugar-lugar na ang gaganda ng sceneries? Ano? At sa sobrang ganda ng lugar na iyon, napaka-wow tayo, ano? One time nakapunta po ako sa Tagaytay. Ayan, first time ko lang makapunta doon, actually. Kasi, ayun nga, kakalipat lang namin dito, so hindi ako pag-alagala Hindi ako madalas gumala. But, ayun, nung nag-preach na ako, saka lang ako nakapunta doon. Pinunta ko yung Sister Mayan. At napakaganda nga naman na makita yung mga senaryo. Ano? At napakaganda ng likha ng ating Panginoon. But then, if you are a local na mamamayan doon, at simula pagkabata mo hanggang sa pagtanda mo, ay doon ka na nakatira, ano kaya yung magiging reaction mo? No? May pagkaumay
Jesus, na kahit after eternity, and after eternity, titigan natin ang ating Panginoon at makasama natin siya, hindi tayo mauumay at mabuboard. Ano? But we will look for more and more of the glory and after glory ng ating Panginoon at hindi natin kayang abutin yung kagandahan at kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesus. Jesus is our paradise. No? Naalala po ba natin nung si Apostle Paul ay nakita niya kaluwalhatian ng ating Panginoon na mas maliwanag pa sa araw, sa Damascus. At doon nahimatay yung mga tao dahil di nakayanan ng kanilang katawan yung kaluwalhatian, ang kagandahan, yung radiance ng beauty and glory ng ating Panginoon. So, balang araw, makikita rin natin ang glory, ang beauty ng ating Panginoon sa langit at hindi tayo mauumay. Okay? At pupuspusin tayo ng kagalakan. Kahit itigan pa natin yan ng siguro mga 1,000 years. Wala kang umay-umay. And even eternity after eternity, hindi natin kayang arukin yung glory ng ating Panginoon. And He is our paradise. No? In Him, we will find joy, satisfaction, and peace. So, to apply this in our life, mga kapatid, let us hold fast to Christ's promises and rest in the assurance of our salvation. Panghawakan po natin ang patuloy at alalahanin ang pangako ito ng ating Panginoon na ang kaligtasan natin ay can be received immediately. No? Because of the assurance of our salvation na meron tayo sa Kanya. At manatili tayong tapat at nagtatapat sa ating Panginoon hanggang siya ay dumating. Ang araw na tayo man ay kunin niya, no? At dalhin din niya sa paradise, sa Kanyang paraisong kasama siya. So for our conclusion, all of us are like criminals at the cross. Tayo man din ay mga katulad din ng criminal sa krus. No? Undeserving of the gift before us. We are all guilty. No? And therefore deserving of condemnation. But the beauty of the gospel is this. Jesus suffered and died for the unworthy, such as us. So therefore, mga kapatid, patuloy po tayo manampalataya kay Kristo, magpasakop patuloy sa Kanyang otoridad, bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At patuloy tayong sumandal at magtiwala sa Kanyang mga pangako that one day, we will also be with Him in paradise. To God be the glory. Let us bow our heads in prayer. O aming Panginoong Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, puno ng kagandahan at kaluwalhatian. Tunay, Lord, na kayo ang aming paraiso. Salamat po, Diyos, sapagkat kami, Panginoon, bilang makasalanan at hindi karapat-dapat ng inyong kaligtasan, Panginoon, ay inyong inibig pa rin, Panginoon. At binigay niyo, Panginoon, ang inyong buhay para sa amin. Napakabuti niyo po, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa katotohanan na aming narinig sa umaga nito. Naway kayo maging pagpapalang spiritual sa bawat isa sa aking mga kapatid. At anuman, Panginoon, ang danasin din namin na hirap sa mundong ito, ay hindi po naman kami patuloy na mawalan ng pag-asa. Bagkus patuloy kami na magtiwala, manampalataya, at mag-rest, Panginoon, sa inyong mga pangako. At tinapos niyo po ang kaligtasan. Kami, Panginoon,